yung lungkot, lalo silang lalo ko na-absorb yung pagiging alone. Yes. Wait lang ha. Inon ko na agad yung camera kasi excited na ako ibalita sa inyo. Pero hindi ko alam. Iiyak pala ako. Yay! Nakapasa na ako ng client interview sa peer. Hindi ko na vinlog yung kanina, yung habang nagpe-prepare ako kasi inisip ko parang, ano ba yan, nakadalawang vlog na ako na hindi ako pumapasa, nakakahiya ng i-post. Tapos, sabi ko rin kay Lux, parang tapos na yung client interview ko, pero hindi ko na ina-expect na matanggap ako. Basta ako, ano na lang yung decision, okay lang, ganyan. Tapos, biglang tumawag sila ulit. Tapos, yun! Yay! Yay! Answered prayer ulit. Tapos, mabait din yung client. Sorry. Parang sa mga Facebook lang yung umiiyak lang. Aray ko be, mga gaganon lang. Shit! Sorry, ang saya lang. Saya ko lang kasi, di ba, nakwento ko sa inyo, this job means a lot sa akin. Tapos, eager na ako matulungan si Lux financially kasi wala na ako. Nag-resign ako sa previous work ko, di ba? Tapos, yun na. Masaya lang. Sobrang saya. So, yun lang. Lesson learned, guys. Hindi porket, sorry, ang drama ko. Okay. Go back. Yun. Hindi porket, nag-fail kayo sa una, nag-fail kayo sa pangalawa, ayaw na kayo. Go lang ng go. Kung yun talaga yung gusto nyo, try lang ng try. Kasi minsan sinusubukan ka lang din ni God. Para sa akin yun, sinusubukan ka lang din ni God kung gusto mo talaga yung bagay na yun. Diba? So, yun. Go lang ng go. Kung may pangarap ka, tuparin mo. Kung gusto mo magkatrabaho, mag-apply ka. Pag hindi ka na-hire, mag-apply ka lang na mag-apply. Diba? Kasi, kung susuko ka agad, walang mangyayari. Tsaka, the more na nagtatry ka, naniniwala ako doon, the more na nagtatry ka, the more na nag-grow ka, the more na tumitibay yung loob mo, lumalakas yung loob mo. Kaya yun. So happy. So yun, gusto ko lang ibalita sa inyo. Kasi mga ano ko na kayo, di ba? Mga tropa! Balita natin kay Lux sa hobby ko. Bali, hindi ko alam kung naka-online pa siya. Pero kumakain ka to. Magsisend lang ako ng video sa Facebook. Papa! Success! Tanggap na! May client na ako kanina. Papa, ito na! This is it! Tapos nasend ko na sa pa. Habi, love you! Kumakain ka. Nagpa-vlog ako. Kita mo. So yun, love you. Meron na tayong client! Yay! May sahod na! Bye-bye! Yan lang. Airs Labs. So, yung client ko, mabait yung client. Tapos sabi niya, tinanong niya kasi ako kung anong hobby ko. Sabi ko, nagpa-vlog ako. Ganyan. Tapos sabi niya, sige, ganito. Since bago ka pa lang, part-time lang muna, ibibigay ko sa'yo. Okay lang sa'yo. Talagang gusto ko na kasi maiiba na yung rate ng sahod. Yun talaga yung parang pinaka-goal ko. Tapos, ang galing din ni God. Sabi niya, part-time ka muna, ha? Titignan ko muna kung magaling ka, ganyan. Diba, ako lang yung nag-aalaga kay Sky. So, imbis na 8 hours ako magtatrabaho, 4 hours lang. Tapos, nakakatuwa pa, sabi niya, tsaka ang day off mo magiging Sabado-Linggo para may time ka sa friends mo, may time ka pa sa pagba-vlog mo. Tapos, gusto ko umiyak. Parang napapansin niya. Sabi niya, you're so excited. Sabi ko, very, very much. Sabi ko, thank you so much. Ganyan. Tapos, yun, part-time na muna. So, marami akong time makapag-vlog, makapag-film. Tsaka, maalagaan si Sky, diba? Tsaka, hindi na ako masyadong mapupuyat. Hindi na masyadong ma-exhaust yung katawan ko. Guys! Sorry talaga.
Sorry po kung parang drama-drama. OA ha. So, sorry. Siguro, nalabas ko lang lahat ng tension, yung pagod. Siguro, na-realize ko lang na worth it. Sobrang worth it yung puyat ko, yung pagod ko. Kahit na-fail ako sa dalawang interview ko, okay lang. Yan, may work na tayo. Yay! May client na tayo. wala na foundation. Pero, okay lang yan. So, yun. Sige na. Bye-bye na, ha? Bye-bye. Paalam. Salamat sa panonood. Mamaya na lang, titignan ko kung makakapag-vlog pa ako, ha? Bye-bye, Aries Loves. Thank you. Sorry sa drama mode. Sorry. Hello, Aries Loves. Kamusta? Kain tayo. Ang kakainin ko ay sinangag, itlog na may ketchup, at itong pansit. So, ayun, nag-i-edit ako ng video. Finally, ngayong pangatlo. Kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, hindi ako nakapasa sa pangalawang client interview, di ba? Pero ngayon, finally, yes, pangatlong client interview ko kanina. Actually, kanina. Hindi 2 o'clock na pala ng madaling araw, April 17 na. Pero ilalagay ko pa rin tong vlog sa April 16, ha? Kasi kung nabasa niyo yung Facebook status ko, tsaka yung tinweet ko, ang daming na-corrupt na file, yung mga pinag-video namin kanina ni Sky. Sobra na-stress ako. Ang dami ko mga dinownload na parang mga software, yung mga, file recovery, yung, erase 360, para ma-recover ko yung files. Kasi sayang yung video. Buti na lang, yung iyak-iyak ko kanina pang madaling araw yon, kaya naisave ko agad sa laptop. Pero yung tanghali, yung mga pinaggagawa namin ni Sky, wala. Nakorap sila lahat. Sayang lang. Kasi ang cute ni Sky kanina kasi nakikipaglaro siya. Yung mga kalaro niya 7 years old, 5 years old. Pero talagang para siya pa yung boxing eh. Sabihin niya pa, munyo. Yun, nakakatawa. Na-record ko yun. Pero unfortunately, wala. Nabura. Naranasan niyo ba yun? Ako, pangalawang beses na to. And yung unang beses, ilang buwan ako bago naka-move on. Bakit? Kasi nabura yung mga file nung birthday ni Sky. First birthday niya yun na wala man lang ako alaala. Ang mga alaala ko na lang, yung mga pinicture na lang ng mga bisita. Pero yung talagang ako yung nagpicture, wala. Sobrang sayang. Kasi super effort yun. Bali, on a budget lang kami nung birthday ni Sky. Pero super, alam yun, lahat ng effort, nagtulong-tulong kami ni Lux, pati yung pagde-design. Inano ko yun, puro yung do-it-yourself. Kinostomize ko yung cake niya. Hindi ako yung gumawa ng cake, pero ako yung nagplano ng mag-i-itsura ng cake niya. Yung nag-edit ng tarpaulin picture niya. Ako, yung nag-ano ng mga cortina, nag-ayos. Basta, kami lang, wala kami mga coordinator na ganyan. Pero, ang dami nag-congratulate kasi parang ang naging maganda yung party, ang ganda nung naging itsura nung setup. Pero, wala man lang akong ebidensya kasi nakorap. And yun, ngayon, nangyari sa akin uli. Bakit ba nakokorap yung SD? Mga SD card? Paano ba i-prevent yun? Kasi parang ang hassle naman, kada video ko, isi-save ko agad sa laptop. Diba? Parang, teka lang, pasubo lang isa. Ayun. Tapos wala akong pasok ngayon. Kaya naisipan ko, i-edit ko na lang to. Ipapatong ko dito sa yung napanood yung clip kanina. Para medyo mahaba-haba naman. Kasi 5 minutes lang, parang umiyak-iyak na ako para naman papansin. Di ba? Sobrang happy lang kasi talaga ako. Kaya, shinare ko sa inyo. Pero ayoko, yun lang yung laman ng video. Kasi parang ang ano naman nun. Ang drama naman masyado. So, yun. Sayang lang, wala na si Sky sa vlog ko na to. Bukas na lang tatry ko, ha? Kasi yun, ang saya-saya, mag-start na ako uli bukas. So, ang naisip ko ngayon, habang tulog si Sky, pero mamaya-maya tatabihan ko na rin yun. Kasi lagi na siya natutulog mag-isa tuwing madaling araw kasi diba nag-home base job ako, kawawa naman. And, proud ako kasi almost 1 week? Oo, tama, almost 1 week nang wala si nanay. And so far, nakaya ko naman alagaan si Sky. Medyo pagod lang, kaya kanina talagang bumuho sa mga emosyones. So, try ko nga mag-salamin. Ganito itsura ko kanina. Oh, umiyak si Sky. Wait lang. Nagsuot ako kanina ng salamin. Ito ang mga lesson natin ngayong araw.
Hindi, kanina kasi, kanina nag-meet and greet lang kami. Pero, 30 minutes lang yun, meet and greet with the client. So, sinabi niya lang yung mga expectation niya, mga do's and don'ts niya. Tapos, tinanong niya lang ako kung meron ako mga question, ganyan-ganyan. So, then, nagsuot ako ng ng salamin kasi medyo haggard ako kanina kasi gigising ko lang nung mag-meet and greet na. Through Skype lang naman yun, through Skype. So, nasa US siya. American yung client ko. So, nasa US siya, tapos nasa Skype lang. So, yun, nag-uusap lang siya parang, ano ba mga expectation mo, ganyan-ganyan. Ito yung mga ayokong gagawin mo, ganyan-ganyan. So, yun. So, yun. Parang ang dumilim, no? So, yun. Madilim. Try ko buksan tong lightning setup natin sa unahan ko. Ha? Tingnan natin kung mas okay. Yan. Mas okay ba? Ayun, mas maliwanag. Tapos yun, medyo gusto ko talaga mag-upgrade ng vlogging cam kasi, di ba, bala ko mag-araw-araw na kami mag-vlog ni Sky. Kasi parang, it also a way para sa akin na i-freeze ko yung moment. Kasi totoo yun, sobrang bilis. Parang, ang bilis lumaki ng bata. Parang kailan lang, baby pa lang siya, ang liit-liit niya pa lang. Ngayon parang ang kulit-kulit niya na. Tapos dati, like ko wini-wish siya, sana si Sky, maglakad na. Ngayon naglakad na, sana hindi pa naglalakad. Lahat aabutin. Kaya dapat pag naghiwa ako, yung kutsilyo, ilagay ko na agad sa lababo, yung hindi maaabot. Kasi pag naabot niya yun, nga. Diba? So, ayun. Etong pag-vlog ko, it's also a way para ma-document ko, ma-freeze ko yung mga moments, para pag tumanda na si Sky, may sarili siyang pamilya, tapos namimiss ko siya, papanoorin ko na lang yung mga video footage, yung mga video clips nung bata pa siya. So, yun. Ano ba masasabi ko? Kasi gusto ko talaga mahabang vlog, pero sana carry lang sa inyo yung ganito. Wala masyado pangyayari sa buhay ko kasi sabi ko nga sa inyo, nung umpisang vlog ko, yung sinabi ko na I'm back in YouTube. Sana wag kayong maboring kung gustuhin ko mga araw-araw mag-vlog kasi ganito yung magiging setup natin. Minsan lang ako lumabas ng bahay. So yun, speaking of bahay, grabe, parang nakapag-desisyon na ako. Kasi tuwing umaga, tuwing madaling araw, nagsusulat ako dito. Ito yung parang diary ko na rin. And at the same time, planner ko. And super advisable guys na magkaroon tayo ng planner kasi parang dun mo na ma-visualize kung ano yung gusto mong mangyari sa araw na to, sa week na to, sa month na to, sa buong taon na to. So parang ito na rin yung, hindi naman lahat ng nakasulat dito is 100% na magagawa mo, pero iba pa din yung merong direction. Parang meron ka ng plano sa buhay mo kaysa yung bahala na lang kung ano na lang mangyari, kung ano na lang matapos. Parang ganoon ka na lang, sakto-saktuhan ka na lang. Hindi katulad ng, sana in 2 months time, makaipon ako ng ganito. Sana in 1 month's time, matapos ko to. Ganyan. Parang, di ba, parang meron ka ng sinusunod na path. Parang ano lang to parang pag-aaral lang. Pag nag-review ka, di ba, parang makukuha mo agad yung goal mo, nag-grade. Hindi katulad ng, kung ano na lang isagot ko, di ba? Ganoon. So, yun. Marirecommend ko to sa inyo. Binili ko to, pero hindi pa naman late mag-vlog, mag-planner, sorry. Kasi April pa lang. Pero kayo, pwede naman notebook na lang, di ba? Kung nanghihinayang kayo. I bought this sa National Bookstore. And kung sa mga nagtatanong ng price, it is 574 and 75 pesos. Medyo may kamahalan, pero worth it. Sobrang worth it. Itong vlog na binili, Itong planner na binili ko is by Stradmore. And isa sila sa mga parang maganda yung quality ng pagkagawa. And this is the Mommy 2015 Vlog Planner. And sobrang ganda kasi talagang dedicated siya. Ginawa siya para sa mga nanay. So makikita nyo dito, meron kayong, ito sa school tracker sa mga nanay na meron ng nag-aaral na anak. Maganda to kasi yung tuition nila, anong subject nila, sa mga ganon. Tapos meron kayong menstrual tracker para kung dun sa nagtatrack, mag-family planning. Ganyan, meron din kayong, ito, very helpful to sa akin, lalo na ngayong ipapacheck up ko si Sky, kids medical record, para malaman nyo dun sa last na check up nyo, ano ba yung findings ng doktor, ano ba yung mga niresetang gamot. Meron din dito immunization record sa mga bago pa lang na mami na ng baby nila. Tapos yun, magpapabakuna ng baby nila. Tapos ito yung favorite section ko kasi natatrack ko kung gaano ako nagiging magastos. So, nakikita nyo February pero walang laman kasi medyo downside na month ko tong February kasi ito yung nagplano kami ni Sky na
mag-settle down sa isang bahay, na mag-rent ng bahay na sarili. Tapos, ito din yung medyo ayoko nang talaga magtrabaho outside home. Ito, kaya wala akong masyadong plano. Ito talaga yung parang haggard na month ko. So, pero ito, papakita ko na rin sa inyo. Sorry, walang autofocus tong camera ko eh. So, ito, expenses tracker to. Ang kinagandahan kasi merong week 1 para makita mo agad sa isang linggo kung magkano nagastos mo. Week 1, week 2, week 3, week 4. Tapos dito sa baba, monthly expenses, yung binabahay mo sa bahay, sa water, electricity, phone, internet, lahat-lahat, investment, savings. Astig, 'di ba? Kasi matatrack mo na kung magkano yung nagagastos mo. Hindi kayong may pera ka tapos iisipin mo, saan napunta yung sinahod ko? Kunyari, ang sahod mo is 25. Saan napunta yung 25,000? Eh, parang wala naman ako masyado. Tapos isip ka ng isip, tapos iisipin mo, shit, nawala agad yun, ng ganun-ganun lang. Iba pa din yung nakasulat. Para alam mo din na, shit, sobrang gastos ko ngayong buwan, ganyan-ganyan. Tapos kailangan ko bawasan yung pagbili ng ganito. So, yun. Enough said about the planner. Yun na nga. Speaking of bahay, medyo lumayo na tayo. Kasi talagang sinusulat ko yung mga naging gastos ko ngayong buwan. Ewan ko kung nakaka-relate kayo dun sa mga nagre-rent. Parang naisip ko parang ang laki ng kinukuwang gastos, no? Kasi dito, ang rent namin is 4,200. Siguro sa iba, mura pa lang yun. Pero sa akin, mahal na yun. Kasi parang kinumpit ko, yung 4,200 na yun, kung wala kang babayarang bahay, sa'yo na yun. Ang ipambabayad mo na lang yun sa bills, sa pagkain. 'Di ba? Parang inisip ko, may bahay naman kami sa Manila. So yun, alam niyo na yung next na sasabihin ko. Parang pinag-iisipan kong bumalik sa Manila. And inisip ko pa, okay tong San Pedro eh, ayos. Sa mga nagtatanong, sa San Pedro, Laguna ako ngayon nag-i-stay. Ayos dito, astig. Hindi siya probinsyang-probinsya. Pero yung hangin niya, probinsyang-probinsya pa din. Hindi katulad sa Maynila na pag sinimot mo yung hangin, parang, alam mo yung parang ang alikabok-alikabok, nakaka-suffocate. Pero dito, astig. Kasi pag gising ko sa umaga, may naririnig pa rin ako, tititit, mga ganyan. Tapos, ang kinagandahan lang dito sa inuupahan ko, ang lapit niya sa lahat. Ang lapit niya sa simbahan, ang lapit niya sa SM, malapit siya sa palengke, and yun yung pupuriin ko dito sa San Pedro, yun yung unang-unang nagustuhan ko, yung palengke nila dito, hindi maputik. Sobrang hindi maputik. Hindi katulad sa Novaliches, kung familiar kayo sa Novaliches. Grabe, parang pagbaba mo pa lang ng jeep, langhap mo na agad yung lansa, wala ka pa dun sa bilihan ng mga isda. Bulok na isda, ganun. And yun, dito ang ayos, parang dito may lettuce. Tapos kumpleto sila, dito ko lang nakita yung palengking kumpleto na meron ako nakikita mga kakaibang isda na hindi ko pa nakikita before. Tapos dito, isahang lane, puro chicken, isahang lane, puro sila manok. Kung familiar kayo sa San Pedro Market, di ba? Astig yung market dito. Tapos may lettuce, may mga mais, nakaiisang ano lang sila. Hindi sila halo-halo na pag ano mo may isda, pag ano mo may mais. Hindi. Pag fruit stand, puro fruits. Pag vegetable, puro talaga gulay yan, hili-hilera. Kaya astig yung market nila dito. Eh, di yun na nga. Kaya lang, iba pa din talaga pag sarili mong bahay kasi wala kang gagastusin na upa. So yun, pinag-iisipan ko, pag bumalik ako sa Manila or sa Caloocan, bahay talaga namin yun. Tsaka kung napansin nyo yung dating mga vlog ko, 2 years ago, may sarili akong kwarto din doon. Tapos, maluwag yung bahay. Tapos, alam mo yun, parang si nanay, hindi na siya alis-alis. Kasi nga, di ba, sobrang napagod ako. Kasi umalis si nanay ng 1 week. So, inisip ko, pag doon na kami sa Caloocan, nandun lang si nanay, hindi na siya uuwi para sa mga aso, para pakainin yung mga aso. Tapos, makakapag-focus ako sa home-based job ko. Tapos, ito pa yung isang pinaka-importante. Kaya parang naisip ko, sige, balik na kaya ako sa Caloocan. Yung mga kaibigan ko, dito sa San Pedro, feel na feel ko na independent ako. Pero, feel na feel ko din na isolated ako. Parang, pag, nakaiyak. Hindi na ako iyak, tama na iyak. Parang, pag kinamusta ako ng mga kaibigan ko, lalo na yung Gem, ewan ko kung familiar kayo sa Gem, pero may video kami, yun yung mga simula elementary, simula high school, kaibigan ko na, parang, ang layo-layo nila, parang gusto ko silang makita, pero ang layo, pero pinuntahan nila ako dito. Kaya, yun, parang isa din sa dahilan na, para, wala na nga si Lux, ang layo pa ng kamag-anak ko,
ang layo, kasi yung mga pinsan ko nasa Manila, tapos ang layo pa ng mga kaibigan ko, parang yung lungkot, lalo silang lalo ko na-absorb yung pagiging alone. Kaya, ewan ko ba, kaya yung pinag-iisipan ko, balik na lang ako ng Manila. So yun, medyo nanghinayang lang ako. Sabi ko nga kay Lux, parang nasira din lahat ng pangarap ko. Kasi syempre, pag nag-asawa ka na, excited ka na magkaroon kayo ng sariling bahay, kayong magde-decorate, which is yun yung ginawa namin. Ako yung nag-decorate nitong filming room ko. Tapos, ako din nagplano sa sala. Kasi pag nakikitira ka lang, eto parang suggestion ko lang, pag nakikitira ka lang, ikaw yung susunod kung sino yung may-ari ng bahay. Hindi dapat yung may-ari ng bahay yung susunod sa'yo. So, kung nakikitira ka lang sa in-laws mo, or kaya nakikitira ka lang din sa bahay nyo, hindi masusunod yung rules mo, di ba? Ang sabi nga nila, kung sino, he who owns the house is the king. Totoo yun, di ba? So, yun. Pero doon naman sa bahay namin sa Caloocan, wala namang kaso doon kasi maluwag talaga siya eh. Kasi ginawa talaga ni tata yung dream house niya. Kaya parang nahinayang din ako, parang hindi siya natitirhan. Tough decision in life. So, yun. Medyo napahaba-haba yung napahaba-haba na tong ano ko pag-vlog ko. Pero carry lang. Ayos lang, diba? So, ayun guys. Sobrang haba na nito. 11 minutes na and counting. So, shit! Yun. Nagising na siya. So, bye-bye na. Aries Loves, tatabihan ko na yung anak ko, ha? Bye-bye. Salamat sa panonood. Sorry ulit sa pag-iyak ko kanina. And, stay optimistic. Yung positive thoughts lang lagi yung iisipin. And, wag yung isipin na pasan yung mundo dahil maraming pa dyan mas may problema kaysa sa atin. Lagi tayong be thankful at lagi tayong kumain ng kumain. Ayun lang. Bye-bye na. Bye!